Inamin ng dating Pangulo nga mga idol na si Rodrigo Roa Duterte ang kanyang pagkakamali noon. At ang dahil nga mga idol sa madugong labanan kontra droga ng dating administrasyon, at ang dahil nga mga idol sa mga naganap na patayan, at sa lahat ng mga biktima nga mga idol na sumisigaw ng hustisya, ay tila pumapabor nga mga idol ngayon ang hustisya para sa kanila. Dahil tinanggap nga mga idol ng tanggapan ng taga-usig ng pandaigdigang hukuman sa krimen o ICC, International Criminal Court, ang pag-aresto ng mga otoridad ng Republika ng Pilipinas at paglilipat sa kustudiya ng akusadong si Ginoong Rodrigo Roa Duterte na dating Pangulo ng ating bansang Pilipinas noong ika-11 ng Marso 2025. Si Ginoong Duterte ay inaresto kaugnay ng patuloy na investigasyon ng tanggapan hinggil sa sitwasyon sa Republika ng Pilipinas. Batay nga mga idol sa malaya at walang kinikilingang investigasyon, ipinapalagay ng tanggapan ng taga-usig na si dating Pangulong Duterte bilang tagapagtatag at pinuno ng Davao Death Squad, dating alkalde ng lungsod ng Davao at kalaunan nga bilang Pangulo ng bansang Pilipinas ay may pananagutang kriminal para sa krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity. Sinasabing ginawa ni dating Pangulong Duterte nga mga idol ang mga krimeng ito noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. At ang mga krimeng ito nga mga idol ay ginawa daw ng dating Pangulong Duterte bilang bahagi ng malawakan at sistematikong pag-atake sa sibilyang mamamayan. At sa ipinalabas nitong warrant of arrest noong ika-7 ng Marso 2025, tinukoy ng pre-trial chamber na may mga makatwirang batayan upang paniwalaan na si dating Pangulong Duterte ay may pananagutang kriminal para sa crime against humanity sa salang pagpatay. Binigyan din ng mga hukom na saklaw ng jurisdiksyon ng hukuman ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte sapagkat naganap ang mga sinasabing krimen noong panahong kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. At ang pag-aresto nga mga idol kay dating Pangulong Duterte ay isang mahalagang hakbang sa pagsisikap ng tanggapan na panagutin ang mga may sala sa sinasabing krimen na ginawa sa konteksto ng tinaguriang kampanya laban sa droga sa sitwasyon ng Republika ng Pilipinas. Ang tanggapan mga idol ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biktima, sa lahat ng mga nakaligtas, sa lahat ng mga saksi at mga aktivista mula sa Pilipinas na naglakas loob na makipagtulungan sa investigasyon ng tanggapan. Ang kanilang lakas, tapang at pagpupunyagi ang nagbigay daan upang maisulong ng husto ang kasong ito. Samantala patuloy pa rin mga idol ang investigasyon ng tanggapan hinggil sa sitwasyon sa Republika ng Pilipinas sa pagsisikap na higit pang mapanagot ang mga may sala hinggil sa sitwasyong ito. At marami nga mga idol ang naniniwala na hindi lamang si dating Pangulong Duterte ang mananagot sa mga pangyayaring ito sa Pilipinas, na kung saan nga mga idol ay maraming buhay ang nawala noong panahon ng war on drugs. At sa mga posible nga mga idol na makasama ni Duterte ay ang anak nito na si Inday Sara Duterte, si Bongo, Bato de la Rosa at marami pang iba. Samantala nga mga idol, inamin na ang dating Pangulong Duterte na ang dapat managot ay siya lamang at inangkin niya nga mga idol ang lahat ng ito at lakas loob niyang sinasabi na aakuin niya ang lahat ng responsibilidad at siya lamang di umano ang mananagot. At kung ito naman daw di umano nga mga idol ang kanyang kapalaran, ay ito ay kanyang tatanggapin. Donatory. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa
ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. Okay ako. Donatorik. Ito ang pangako mga idol ng dating Pangulo na walang iba nga mga idol ang dapat sisihin kundi siya lamang di umano. Kung kaya't wala dapat sisihin nga mga idol ang mga DDS supporters dahil mismong ang dating Pangulo ang nagsabi nito. At kahit pa nga mga idol ang ating kasalukuyang presidente na si PBBM ay walang kinalaman patungkol dito. At ito nga mga idol ay ayon mismo pa rin sa ating dating Pangulo na si Duterte. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. If there is anything that I did, it was because I did it for my country. Marcos, walang ano dyan. I am not in any way dragging him into the picture. Wala. Matagal na yan, ICC na yan. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Sadyang ang kapangyarihan nga mga idol ng maimpluwensyang tao ay mayroong hangganan. At kahit gaano karami pa mga idol ang iyong kapirahan at gaano kakayaman, basta't tadhana na ang sumisingil sa iyo sa iyong mga nagawang hindi maganda sa iyong kapwa, ay wala ka nang magagawa. Kahit pa limpak-limpak ang iyong salapi ay hindi na ito makakatulong pa, lalo na kung napakaraming buhay nga mga idol ang nawala dahil lamang nga mga idol sa ipinatupad na war on drugs ng ating dating Pangulo ay marami at hindi lang marami, napakarami ang nadamay. Subalit ang totoong problema nga mga idol na dapat ay sila ang nawala ay bakit sila ay hindi man lamang nagalusan. Mga drug lord mga idol na dapat sila ang punteriya ay bakit tila pa sila ang nakakalaya at malayang nakakagalaw noong panahon na ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya naman kung kayo ang tatanungin mga idol, marapat lamang ba na pagdusahan ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ang mga nangyaring patayan noon na nagdulot nga mga idol ng pagkadamay ng mga inosenteng mga mamamayan at inosenteng mga sibilyan. Lahat sila mga idol ay sumisigaw ng hustisya, subalit walang nakakarinig sa kanila dahil ang batas noon ay walang iba kundi si Duterte. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.